Sa mga nagsasabi na walang kwenta itong mga pagbiyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa dahil puro pledges lang naman daw eh. Yun nakukuha ng ating presidente sa mga biyahe niya, puro pledges lang daw. Puro pangako lang daw at hindi nagkakatotoo yung mga investment pledges na nakukuha ng ating presidente. Abay, pahiya kayo ngayon, Kakopi, dahil kahit papaano, umangat po yung foreign direct investments ngayong Marso kung ikukumpara natin nung nakaraang taon, 2023. Nagkaroon po yan ng pag-angat. Sige, basahin natin yan. Kaya pahiya na naman itong mga sinasabi na nag-aaksaya lang ang presidente natin sa paglabas-labas ng bansa. The Philippines booked 686 million pesos. US dollars pala ito 686 million US dollars in foreign direct investment o FDI net inflows in March ngayong Marso lang Kakofi 23.1% higher than the 557 million booked in the same month in 2023. Oh, biruin mo, Kakofi. Noong March 2023, 557 million US dollars lang yan. And then nasundan pa ng mga biyahe ng ating presidente. At syempre, medyo matagal-tagal din naman ang proseso bago magkatotoo yung mga investment pledges na yan. O ngayong Marso, pumalo po yan ng 686 million US dollars. O 23% po na mas mataas yan. Sinong nagsabi niyan? Ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinabi po nila yan ngayong Lunes. So baka sabihin niyo fake news na naman yan. O yung kayo nga itong nagsasabi, dami ninyong mga bintang, wala naman kayong mga ebidensya, wala kayong mga papel. O ito, Bangko Sentral na ang nagsasabi na tumaas yung ating FDI. The BSP said the non-residents net investment in debt instrument rose to 465 million from 391 million in March 2023. Non-residents net investments in equity capital other than reinvestment of earnings also climbed by 67.1% to 157 million pesos US dollars pala from 94 million US dollars. Reinvestment of earnings however fell by 11.3% to 64 million pesos. Pero kung titingnan mo ito, Kofi, malaki pa rin yan. Nagkakaroon ng pag-angat. Ibig sabihin, yung mga ginagawa ng presidente natin na pag-iikot sa iba't ibang bansa, totoo, hindi lahat ng investment pledges, hindi 100% nagiging totoo yan sa totoong buhay. Kahit sabihin na natin yan na 25% lang ang magkatotoo dyan, okay na yan. At least magandang balita na sa atin yan. Let's say 100 million US dollars yan, Kofi, yung investment pledges. Sabihin natin 25% lang dyan. 25 million US dollars lang. Maging totoo talaga. Maging ma-actualize yung investment na yan. Di ba namin Pilipino na magkakatrabaho dyan, di ba? Para sa ekonomiya din natin yan. Kaya kung sabihin na walang kinakahinatnanan itong pagpupunta ng ating presidente sa ibang bansa para manghimok ng mga investors na pumunta dito sa Pilipinas. Partida, marami pang hindi nagagawa. Di ba? At isang major na kinakailangan natin gawin dyan ay baguhin yung ating saligang batas, yung mga economic provisions. Again, economic provisions lang Baka isipin nyo na naman, idadawit na naman dyan yung mga political provisions. Economic provisions lang po yung pinag-uusapan natin dyan sa ating saligang batas na amyendahan. Kasi ang assessment dyan ng mga technocrats ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga economic advisors, makakatulong kapag amyendahan natin itong mga economic provisions ng ating saligang batas. Equity capital placements during the month mostly came from Japan, Singapore, and United States. So, itong mga bansa na ito, Kakofi, mayayaman yung mga bansa na yan. They were invested in manufacturing, financial, and insurance, and real estate industries. All in all, FDI net inflows reached 3 billion US dollars in the first quarter of 2024, a 42.1% jump from 2.1 billion recorded in the same period last year. Halos na doble ito, 42% Kakofi ang inangat. The FDI said this is because the Philippines' strong growth prospects and moderating inflation. Totoo din naman yan. Actually, yan na ang pilit na ina-address ng gobyerno ito yung inflation kasi aray lahat kapag tumaas yung presyo ng bilihin, aray lahat Kaya ginagawa ng paraan para mapababayan yung inflation na yan. Halimbawa sa bigas, di ba? Yung iba naman dyan, kontra naman lagi. Yung ginawa dyan sa pag-reduce ng taripa sa mga imported na bigas kasi malaking impact yun yung tax na yan Pag bawasan mo yung tax na yan, mababawasan din yung presyo ng bigas. Siyempre, ang dinadahilan nila, may punto din naman, pero may solusyon naman sa punto ng mga kritiko, no? Na paano naman yung mga local rice producers natin sa bansa, no? Hindi na sila makakapag-compete sa mga imported na bigas. Pero yun yung papasok yung intervention ng gobyerno. Kasi kung kukumpara mo yung bilang ng mga local producers, rice producers, doon sa consumers in general,
na kumukonsumo ng bigas, mas lamang ito. Mas lamang itong mga consumers. So, kung babalansehin mo yan, kung magdidesisyon ka, doon ka sa majority na makikinabang, di ba? And then, may suporta din naman na ibibigay ang gobyerno para doon sa mga apektado ng pagbabawas ng taripa ng bigas. So, anyway, congratulations syempre sa ating administrasyon, sa pangunguna ng ating presidente yan, dahil kahit papaano, nag-i-improve no, yung ating ekonomiya. Ilan lang yan sa mga indicators ng pag-usad ng ekonomiya natin. Kaya sa mga bitter dyan, bakit yung pabababain ng presidente? Ganda nga ng ginagawa, yung mga records, ito pinapakita sa record natin eh. Diba? Papaunlad ang ekonomiya, tapos kayo naman to gustong mabagsak dahil gusto nyo maagaw yung leadership sa ating presidente. Nako, hintay muna kayo. 2028, yan, pagsapit ng 2028 yan, pumasok kayo dyan. Pero for the meantime, igalang muna natin ang taong bayan no, na nagdesisyon na iboto ito ng 31 billion Pilipinos, iboto yung ating presidente. So galang muna, igalang nyo muna yan. Marcelo Manzano, good evening ka-coffee watching from Canada. Hello po sa inyo. May katapusan din ang kasamaan nila, sabi ni HJK. Kay Algen Junicio, hindi pa kasi nararamdaman ng mga tao. Hindi naman basta-basta yan ka-coffee, no? Halimbawa, itong mga Skyway, fairness din naman. Kanina, dumaan kami sa Skyway ka-coffee, papunta kami ng General Trias, Cavite, mula sa Quezon City. Ang bilis na ng biyahe. Pero babayad ka nga lang bahagya. Pero bago natin naramdaman yung mabilis na biyahe na yan, matagal na, in the previous years, plinano yan. Actually, panahon pa ni Pinoy, pinaplano yan. At ngayon, nararamdaman na natin. Ganoon din yung ginagawa, ganoon din yung nangyayari ngayon sa administrasyon ni PBBM. Hindi agad mararamdaman yan. Baka sa susunod na administrasyon, maramdaman na natin yan. Or in next 5 to 10 years, doon natin mararamdaman yan. Hindi naman kasi siya instant ka coffee na maramdaman agad siya. Pero at least papunta tayo doon. Alam natin yung direksyon na gusto nating tahakin. Kaunting hintay din talaga dyan ang kinakailangan natin. Ang importante dyan, tanim ng tanim ng tanim. Halimbawa, mga pabahay, yung target, di ba, 6 million. Yes, impossible maabot ito 6 million, pero mataas pa rin yung target. 6 million houses pa rin in 6 years. Hindi man natin maabot yung 6 million na yan, which I think is hindi talaga natin maaabot kasi ambitious yung goal na yan. Pero ako nga, tulad na sinasabi ko lagi, okay na yung ambitious goal na yan eh. Kasi hindi mo man maabot yun. Let's say 50% lang na maabot mo dyan, 3 million houses yan. Malaking bagay na rin yan. Diba? Hindi mo siya mararamdaman ngayon. Once na makalipat ka na dyan sa bahay na yan, gumanda-ganda yung buhay mo, dahil may sarili ka ng bahay, may pagmamalaki ka na, diba? Doon mo naramdaman. Pero ang pinupunto natin dyan, hindi right after, in a matter of a snap, nandiyan dyan agad dyan. Hindi ganoon. No? Tanim-tanim muna tayo dyan. Matagal mga projects, long-term lahat, sabi ni Ma'am Lori Mamawag. Importante, visionary kasi, di ba? May vision ka. Ito gusto kong marating in next 5 to 10 years. Hindi yung instant lang, hindi yung immediate agad. No? Doon tayo sa long-term. Hindi ganoon kadali. Lahat, syempre, careful planning, sabi ni Sulit Malonzo. Exactly. Syempre, bagong project nga lang. Sa isang infrastructure project yan eh. Kailangan mo ng mga feasibility studies dyan. Sa mga infrastructure projects, isang naging conflict dyan, kaya napapabagal. Yung right of way, di ba? Yung pagbili sa mga properties na nasasagasaan at sa isang expressway, ng isang tunnel, ng isang subway o train stations, yan yung isang conflict na pinagdadaanan. So medyo mahabang proseso din yan. Pero pasensya lang ka-coffee at in the coming years, mararamdaman din natin yan. O siya, sige. Anong say niyo dyan? Anong opinion niyo dyan? Lagay sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Sabi ni Entrepman, dapat si Martin Romualdez na lang ang sumunod kay PBBM or else pag no choice, ay extend na lang ang term ni PBBM para secure the mga projects. Entrepman, unfortunately, hindi pwedeng ma-extend pa si PBBM no, dahil nakasaad sa ating sa Liga Batas na 6 years lang yan. Okay? O siya, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin ngayong araw po ng Lunes po ng gabi. Thank you ka-coffee for tuning in. Kung nasa Facebook po kayo, make sure na kayo naka-follow na sa ating Facebook page. Pa-click lang po ng follow or like. Kung nasa YouTube, please click lang po ng subscribe at like lang po ng videos na yan para sa ating attendance dyan. Alright, maraming salamat po sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo. Paalam. Bye-bye. Kape tayo. Good night.